Pag-usapan naman natin ngayon, ito ho, PBBM impeachment, guilty verdict ako, mabilis pa sa alas 4. Tandaan nyo, consistent po ang ating Senado sa mga Duterte. Okay, tignan nyo na lang itong recent na nangyari, di ba? Yung resolution nila para doon sa pag-house arrest kay Duterte. Regardless na alam nila na mapapahiya ang ating bansa kasi magiging mukha ito o patunay na patay ang hustisya sa Pilipinas selectively. Di ba? Na dito sa Pilipinas, usong-usok gumagana rito talaga ang palakasan system na siyang magagamit din ng mga kalaban. Magagamit ng mga kalaban ng prosecution na para lalong hindi maaprubahan ang request or petition for interim release ni Duterte. Pero ginawa nila yon. Di ba? Para saan? Para makasiguro sila ng endorsement sa boto ng mga DDS sa darating na 2028 national election. Kung papansinin ninyo, doon sa reso na yon may absent pa. Pero ilan yung nakaboto roon? 15. 3-0. Nung remand doon sa Sara impeachment, di ba? 18. Yung bumoto doon sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay Sara, yung mga bumoto roon, gusto nila ibasura na ng tuluyan yung impeachment kasi nagsalita na ang Korte Suprema. Kailan nakabantay ang taong bayan, diba? Natatakot din sila na baka pagka yun ay ibinasura nila kaysa sa i-archive na lang nila o piliin nila yung isa nga sinasuggest ni Soto. Diba? Tatakot din sila. So, ginawa nila, in-archive nila yung impeachment. Na kung tutuusin, pwede silang dapat nga mag-proceed na Lalo da't may MR naman yun. At pag may MR, di ba? Doon magkakadiskusyon pa naman yan, mahaba pa yan. Ang importante ron na isagawa nila yung kanilang trabaho. Ang problema nga, ito lang doon sa impeachment, walang mga senador dyan na talagang naglakas ng loob na i-push yan. Outnumbered talaga po si PBBM. Hindi ko pwedeng sabihin na safe ang Pangulo natin sa Senate. Mas madali ko pang sabihin sa inyo na hindi pa siya safe sa Senate. Kapag yung House of Representatives ay tuluyang nawala ang suporta sa kanya, nawala yung malasakit sa kanya ng mga yan, nako po, mabilis, lalo na kung merong, alam mo mga kongresista natin, mga mukhang kwarta ang karamihan dyan. Kung saan ang may magandang wagayway ng kwarta, ay nako, doon po maglilipatan yan. It happened before. Nung panahon ni Erap, lipatan sila. Erap. Nung magsimula na ng DS Tam sila Gloria, in-impeach nila si Erap. Di ba? Ganyan yung mga kongresista natin. Ang dahilan lang nila, sa alang-alang ng interest ng aking distrito. Ganon. So hindi po siya nakakasiguro. Kaya nga sabi ko, hanggat nananatili ang control ng Pangulo diyan sa House of Representatives, he is safe against impeachment. Pero kapag nawala na, nako po, eto na. Dadalihin na ngayon siya diyan sa Senate. Pag nag-impeach doon sa House, kahit hindi nila makuha yung sapat na bilang, yung may 1/3 o 2/3 vote para ma-railroad nila. Ang mangyayari diyan, dadaanin niya ng kahit na matagal sa committee level para maipadala pa rin yan, may transmit sa Senate. At ang Senate, kahit si Tito Soto pa, ang Senate President, ang paninindigan ni Soto dati pa, dapat ang impeachment shall proceed forthwith. So pag-receive nila dyan, less than a week, impeachment court na yan. Magta-trial na yan. Mabilis na lang ang mahaba na ang 2 buwan sa impeachment trial nila laban kay PBBM. Tapos baba na ng desisyon. Ba't nila gagawin yon? Unang-una, wala namang maibibigay si PBBM na boto sa kanila. 'Di ba? Ang mga Duterte, may mga kaalyado na makapag-endorso sila rin, makakapaningil sila ng utang na loob, in-impeach namin si PBBM.
Because PBBM is, outgoing eh. Oh, di ba? Pero yung mga senador natin, nako, may future pa yung mga yan. Oh. Ganyan ang problema rito ngayon ni PBBM. Kaya para nga maging matatag